Mga kababayan, hindi dumating kanina si Kiko sa kanyang ethics hearing. At ang sabi nga po niya ay naglaro kasi siya ng computer games. Okay? Pero ang sabi ng iba, sarcasm daw 'yon dahil nasa rally naman siya kagabi. Sa palagay ko, hindi siya inabot ng 2 oras sa Forbes Park Rally. Sabi nga ng iba sa inyo kanina, 30 minutes lang siya, umalis din siya kaagad. Sa tingin ko, isa sa dahilan kung bakit siya umalis ay walang kulang sa equipments na kailangan ang rally. Katulad no, nagsasalita siya, walang mikropono. Kung hindi man megaphone, kahit mikropono, pero may dumating later on, like siguro an hour after na nagsalita si Kiko, may dumating na puting sasakyan na parang may mga megaphone. And then may mic rin, may mic. So, after niyang makaalis, meron ng parang program na nakakapagsalita na ang mga gustong magsalita at magpahayag ng hinanaing nila sa gobyernong mga So sabi ng iba, sarcasm yon, pero sabi ko nga sa inyo, parang there's truth to what he said na naglaro lang siya ng computer. I don't know if nang-aasar lang siya or maybe he's that very honest na, maglalaro ako ng computer dahil gusto ko. Mas malilibang ako kaysa harapin ko yung ethics complaint na yan. Wala akong pakialam dyan. No? Right? Anyway, let's listen po sa balita na ito, mga kababayan. Okay. Magdamagang binantayan ng pulisya ang isang exclusive subdivision kagabi dahil sa isang protesta kontra gobyerno. Dinaluhan niya ni Cavite Congressman Kiko Barzaga pero hindi po yan ang dahilan ng pagka-late niya sa pagdinig ng House Committee on Ethics sa reklamo laban sa kanya at sa isang reklamo niya. Sabi niya, nag-computer game siya kagabi. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa? Ikat ko muna, mga kababayan. Habang Kiko Barzaga is supposed to talk and speak kasi nandiyan na siya sa crowd, pero kung sino-sino pa yung nagngangangaw-ngaw. Ibig na salita si Kiko Barzaga, may mga pa-star. Let the man talk. After all, siya ang nagpatawag ng rally na yan. Kanya-kanya eksena. Anyway, let's continue. Mula Maynila, nagmarcha ang mga nagpoprotesta patungo sa Makati, kung saan sila nagrally sa labas ng mga exclusive subdivision doon. Hindi pwedeng hindi kayo masasaktan. Ang kanilang isinisigaw, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. At si Sandro Marcos! Isa sa mga namuno sa rally kontra administrasyon, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Hindi, bati tayo. Meow, start listening to the people or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag ng mga pulis. Unti-unting nabawasan ng mga rallyista ng bumuhos ang ulan. Pero namuo ang tensyon na mag-ingay muli ang mga nagpo-protesta. Hindi namin kayo sasaktan! Huwag kayong manulang! Ayon sa PNP, humigit kumulang 200 pulis ang nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 rallyista. We are observing maximum tolerance. The problem is wala namang humaharap na organizer. We are trying to prevent them from getting close to the gate. Kasi mga private private property to. Anyway, nalabas naman nila yung kanilang hinanaing . Walang direktang tugon ng palasyo sa nangyaring protesta. Pero sabi nito, ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Inabot ng hanggang madaling araw ang rally. At kinaumagahan, late dumating si Representative Barzaga para sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics sa Kamara. We're very busy last night. I was just playing games on my computer.
Baka meow. Matatanda ang inireklamo si Barsaga ng mga kapwa kongresista dahil sa pag-asal umano ng di-akma sa isang kongresista at paglabag sa konstitusyon at House rules. Isa sa mga nagsampa ng reklamo, si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, inireklamo rin ni Barsaga, kabilang ang pagsupil umano sa political dissent at paggamit sa litrato ng mga pribadong individual. Bumuo ang komite ng Reconciliation Subcommittee para subukang pagkasunduin ang magkabilang panig pero hindi tiyak kung mangyayari ito. I prefer not to settle because I want to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Balat sibuyas ngayon yung yung mga politiko na na-offend sila sa ibang kilos ni Kiko na hindi katulad ng mga kilos ng mga nakakatandang kongresista na fines. Ganun, no? Si Kiko kasi tapos may video pa. Sandro, kumusta yung kaso ng tito mo? Tapos wag tol. Sabi niya si Janet Garin, 'di ba sinasaway siya ni Janet Garin? I think kaya tina-target si Kiko Barzaga ng mga kongresistang ito, lalo na ni Puno, na kaibigan ni Sandro. I think magkaibigan si Sandro. No? Ay dahil binabanatan ni Kiko Barzaga si Martin Romualdez. And even Sandro Marcos. Dahil pinapangalanan talaga. And lalo na si Saldico. Kasi so far mga kababayan, ang napapansin ko sa mga kongresista, walang gustong pumalag laban kay Zaldico, lalong-lalo na kay Tambaluslos. Lahat kiss-ass. Pati kay Sandra. Si Kiko, mukhang nag-iisa lang ito ngayon na pumapalag. Well, si Kong Pulong, right? Asahan na natin, pumapalag yan kay Tamba. But here comes a young congressman na maanghang gumanat, prangkahan. That's why we're looking up at him. But then again, Kiko, you can't do it on your own. You need all the help there is or na available. Okay? Para hindi ka na humantong sa panggigipit sa'yo ng iba pang mga buwaya. Alam mo naman, ang institusyon na kinaroroonan mo ay pugad ng mga buhaya at bago kanila malapa ng buhay, kailangan mag-succeed ang iyong people power. Talk to everyone. Baka may matitino pang kongresista dyan na kaibigan mo or natutuwa sa'yo. Kausapin mo. Ang hingin mo agad sa kanila, warm bodies. You don't need money. Of course, money is needed for food, for water, for essentials, right? Mga rally essentials, ganyan. Pero, ang pinakakailangan mo agad, yung mga nasasakupan ng mga kakilala mo. Hindi lang ng mga politiko, ng mga artista, ng mga influencers, ng mga religious groups, ng mga Duterte groups. Lalo ngayon, ang pinakakumukontra kay Ngiwi ay ang mga DDS. Napakaraming Duterte groups. Kausapin mo rin ang mga kababayan nating Muslim. Maraming mga kapatid nating Muslim ang nagmamahal kay PRRD at gigil sa nasasagasaan mo ngayong angkan. Okay? So, kung ikaw man ay naglaro ng computer games kagabi, baka mas importante pa nga yan talaga kaysa harapin mo itong mga reklamo sa'yo na sa tingin mo naman ay panggigipit lang at pwede mo namang i-disregard, di ba? Pero next time na magrarally ka, sana magtagal ka doon. Kasi kung umuwi ka lang at nag-computer games ka, kawawa yung iniwanan mong crowd. Katulad ng sinabi ng pulis kanina, wala naman silang makausap na organizer kasi nga wala ka doon, Kiko. Kung ikaw ang kumuusap sa mga kababayan, kung si Kiko ang kumuusap sa mga pulis, right? Baka nakapasok pa sila. Or maybe tawagan ni Kiko, baka may kakilala siya sa loob. We don't know. Him being the organizer of the rally, siya nga hanapin ng kapulisan.
Matakot kaya si Kiko Barsaga sa banta ni Auntie Claire, mga ate at kuya, nakakasuhan? Labag ba sa batas ang mag-people power? Ay bakit nasa constitution pa rin na may kalayaan tayo sa pamamahayag? At walang pwedeng batas na isubmit para pigilin ang mga Pilipino sa kalayaan nating magsalita. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe. Nabulol na.